So, from single container house into a big house. Ito yung container noon. Isang container lang siya. Nag-steel fabricate lang kami for extension kasi hindi enough yung budget na malakihan. So, if may enough ka naman na budget, mas better talaga na buuhin mo na lang yung container house like 2, 3, or 4. So, recommended nila na 2 patong, up to 2 patong yung container house. So, kami, wala kasing malaking budget. So, paunti-unti yung pera. Steel fabrication yung choice namin. Pwedeng another segment, then another segment na naman kung may budget. Lagyan mo siya ng roof para hindi na mabasa yung isang area. Dito sa lugar namin, malakas yung ulan, malakas ang hangin. Ask someone na marunong talaga sa ganyan na process, like foremans, engineers, and architects. Ito, ano lang to, parang semi hukay lang kasi puno ng bato yung ilalim niya. Diyan ko nilagay lahat ng bato na in-excavate ko from here na side. So diyan napunta. Nag-welding lang kami ng C-channel bar, yung heavy duty na C-channel bar, trusses sa taas. Then gumawa kami ng poste, then pinakain sa poste na bakal sa baba for footing and foundation. Then sa taas, yung C-channel na heavy duty yung gamit namin for connection. And trusses sa floor, yung trusses gamit namin. Then yung main floor niya is 2x6 na tubular na 1.5 mm and 2x2 na 1.5 mm. Common question is if mainit ba ang ganitong setup na puro siya wall cladding. Mainit siya if hindi mo siya lagyan ng insulation. For limited budget, unahin mo muna yung outside. Then, pag may budget na, dun ka na sa inside na double wall. Always put insulation sa gitna. And if possible, malalaki yung bintana mo for circulation ng air. Dito kasi sa amin, mainit siya yung front niya, pero mas mahangin naman siya kasi mataas yung elevation dito, nasa 200 meters above sea level tong lugar namin, kaya medyo mataas. And also pag gabi na is malamig na siya na klima. Okay lang naman siya sa ulan as long as proper siya pagkagawa. Meron kaming na-hire na gumagawa nito na hindi masyado marunong sa metal works, yung parang sa roofing. So, you need to hire na expert talaga sa roofing para hindi siya pangtignan at pulido na walang leaking. Like, hindi niya na-advise yung gutter mo, dapat lagyan mo ng net. Kasi dapat may net yung gutter if high elevation ka na, kasi yung mga birds, ibon, is pupunta na doon, maglalagay ng mga nest nila. So, yun, alam yun ng mga expert. So, lalagyan ko pa yan ng net para hindi siya pamugaran ng ibon. For the next video, sa loob naman tayo, i-discuss natin yung kung ano yung ginawa namin sa loob ng bahay.